ang kindat ng cursor sa screen ng computer ni Gwyneth. Pero halos hindi niya iyon nakikita. Pinalalabo ng luha ang kanyang mga mata. Ang dahilan, ang mga litratong nakita niya natampok si Randall, ang tinamaan ng magaling niyang nobyo. Tinag si Randall ng kung sinong mutual friend, kaya lumabas sa account ni Gwyneth ang mga kuhang sigurado niyang nanaising itago sa baul ng katipan. Dahil sa lahat ng mga yon ay may kaakbay, kayakap, o di kaya ay kakiskisang mukha si Randall. Isang babae, at sigurado ni Gwyneth, hindi siya yon. Sana pala ay hindi na muna siya nag-FB. Dapat ay inuna niyang atupagin ang kanyang pinagkakakitaan sa mga panahong yon, ang pagsusulat ng blog. Baka sa mga sandaling yon ay tapos na siya sa trabaho. Imbes na kinikindatan siya ng cursor habang luhaan. Lintik kang Randall ka. Ngit-ngit at panlulumo ang nag-aagawan ng pwesto sa puso ni Gwyneth. Mabuti kasi sana kung unang pagkakataon yon na nagtaksil ang hinayupa. Kaso ay hindi. Pangatlong beses na. Kasi naman ang tanga-tanga. May munti pero nang iinis na tinig na kumantsaw sa kanya. At alam niya may pinaguhugutan yon. Karakaraka at walang permiso. Naglaro sa diwa niya ang naunang mga pagkakataong nag-2 si Randall. Sorry na, pwede ba? Nasa labas ng bahay nila ang lalaki. Nanghaharana. Boses palaka. Pero wala itong kiber. Inihit ng paghatching si Gwyneth pagpasok niya ng sala. Allergic siya sa pollen, pero ang sumalubong sa kanya, sandamukal na bulaklak. Iba't ibang disenyo ng bouquet ang nagkalat sa buong bahay. Pwede na siyang magtayo ng flower shop. Lahat ng mga yon ay galing kay Randall. At lahat ay iisa ang mensaheng nakasulat sa tarheta. Sorry, sorry, sorry. Panay ang papak ni Prieda, best friend ni Gwyneth ng napakalaking Toblerone bar. Ilang batang kalye rin ang nagtamasa ng grasya. Ipinamudmud na ni Gwyneth sa mga ito ang mga tsokolate. Dahil kung hindi, baka obesity o diabetes ang mapala niya. Pati na ng kanyang pamilya. Paano ba naman ay isang truck na yata ang naipadala ni Randall sa kanya? Humugot ng malalim na hininga si Gwyneth. Dahil ang masaklap na katotohanan ay ito. Whenever Randall turned on his charms, she was powerless to resist. Ewan kung anong sangkap ang kulang sa utak niya at napakatanga niya pagdating sa pag-ibig. Kapag patayin sa lambing, si Gwyneth na ang pinairal ng nobyo. Masasaan ba at ni hindi pa humahaba ang prosesyon ay bumibigay na siya. Ngayon ay mauulit bang muli yon? Hindi na. Never. Iyon ang matatas na sigaw ng isipan niya. Pero ang kanyang puso, noon pa lang ay umaapela na. Di ba dapat kausapin mo muna siya? Baka may magandang eksplanasyon. Ipinilit niya ang ulo. Ibinaon ang mukha sa mga palad. Kung kaibigan niya ang nagsabi ng ganoon, ay malamang binatukan na niya. Ano kaya kung batukan niya ang sarili? Harinawa ay matauhan siya. What the hell is that? Ew! Muntik masapak ni Gwyneth ang taong biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Manggulat ba? Ang kapatid niya, si Kuya Wayne, ang kanyang nabalingan. Katulad ng langit na nagbabadya ng undoy at Yolanda ang mukha nito. Kuya, ano ba? Bumisina ka naman.
Sabi ko naman sa'yo, walang hiya talaga yung lalaking yan eh. Anas nito. Nakatingin sa screen ng computer. Pinigilan mo pa kasi ko noon. Nasapak ko man lang sana siya kahit isang beses. Siguro ngayon magtatanda ka na. Sana naman magtanda ka na. Mukhang kagaya niya ay duda ito sa kakayahan niyang mag-isip ng matino. Kuya, don't use that tone on me. Masyado ka nang nagpapakatanga. Hindi na nakakatuwa. Ang pag-ayos sa buhay mo ang pagtuunan mo ng pansin. Pwede? Napahiya si Gwyneth. Kung achievements at achievements nga naman kasi ang pag-uusapan ay walang-wala siya sa kapatid. Mula elementarya hanggang kolehiyo ay samot-saring parangal ang inaani ni Kuya Wayne. Nagtap pa ito sa CPA board exam. Kaya ngayon ay nagtatrabaho na sa isa sa mga kinikilalang accounting firms ng bansa. Bata pa sila ay walang duda. Si Kuya Wayne ang paborito ng mga magulang nila. Natama lang naman. Dahil si Gwyneth, bukod sa may katamaran sa pag-aaral, ay wala pa di umanong kusang palo. Hanggang ngayon, ganoon pa rin siya. Kung ano-anong racket lang ang pinapasok, pero hindi tumatagal sa alinman sa mga yon. May magandang kabuhayan ang kanyang mga magulang dahil sa mga lupang namana at pinagyayaman ng mga ito. Pero hindi yun dahilan para dumepende lang siya sa mga magulang. Pagkatapos ay utu-utu pa siya, lalo na pagdating sa lalaking minamahal. Tiyata't puro problema ang hatid niya sa mga kapamilya. Don't worry kuya, hindi na ako magpapauto. Sinabi mo rin yan dati eh. Oo nga naman. Dialogue rin niya yon nung unang madiskubring may ibang girlfriend si Randel. Nanliit tuloy siya. Bigla ay parang sinlaki na lang siya ng daga. At ganyan din ang sinabi mo nung ikalawang beses na mahuli mo siyang may ka-dinner sa isang resto. Patuloy ni Kuya Wayne. Lalo pang lumiit si Gwyneth sa sariling paningin. Kapulgas na lang siya ngayon. Mukhang dapat na niyang panindigan ang pahayag na hindi na patatawarin si Randel. Kahit pa manghara na siya, kahit pa araw-araw niya akong alayan ng bulaklak, tsokolate, cakes, pastries, at ang paborito kong pugon roaster. Kahit pa. Inis na inis siya sa sarili. Dahil kahit sa mga panahon yon na nag-uumapaw ang hinanakit at galit sa katipan, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nagbabahala na kaunting lambing lang ay posibleng maglaho na naman ang galit niya. Puso. Puro puso ang kanyang pinapairal. Kaya nga siguro siya utu-uto dahil hindi makaporma ang isip niya kapag gumagawa siya ng pasya. At saan ba pinakamalambot ang puso kundi pagdating sa usapin ng pag-ibig? I mean it, Gwyneth. Clean off your act. Matapos ang maigting na babalang yon ay iniwan na siya ni Kuya Wayne. Ang bigat ng mga yabag nito ay pahiwatig kung gaano ito kakonsumido sa kanya. As if naman hindi ako nahihirapan. As if hindi ko pinipilit na patibayin ang dibdib ko. As if hindi na niya natapos ang pagsisintir dahil tumulo na ang kanyang mga luha. Naabala na siya sa pagsinghot at sa pagtatangkang itaboy ang sama ng loob na agad-agad na mananahan sa dibdib. Masakit ang ulo ni Gwyneth. Masakit din ang kanyang kalooban. Base sa karanasan, sa susunod na mga araw o linggo, kung aabot ng ganoon katagal ang pagiging missing in action ni Randel, ay ganoon ang magiging estado niya. Wala na naman siyang ganang mabuhay.
kung pwede lang na huwag bumangon sa umaga. Nang hindi na pagkakamalang binangungot ay malamang na ginawa niya. Pero kapag hindi siya napagkikita ng kapatid sa agahan, ay aakyatin siya nito sa kwarto para alamin kung buhay pa siya o nagligti na. At kapag dinatnan siyang mukhang nag-iiyak magdamag, ay sermong aabot ng 5 pahina ang kanyang matatamasa. Mangunguluntoy na naman tiyak ang self-esteem niya. Kaya nagpapanggap siyang buhay. Kapag nakaalis na si Kuya Wayne ay tsaka siya bumabalik sa kama. Zombie mode na ulit. Pero mabuti pa nga yata ang zombie. Hindi nakakaramdam. Samantalang siya, ramdam na ramdam ang kasawian. Sumumsob si Gwyneth sa unan at doon pinahulagpos ang luhang palaging nagbabadyang sumibol mula sa hyperactive ng tear ducts niya. Ayaw na niyang gumalaw. Ayaw nang huminga. Ayaw mag-isip. Sana ay maging patatas na lang siya. Wala na bang katapusan ang dramang yan? Masakit sa tenga ang matinis na tinig na gumambala sa pagsisintir ni Gwyneth. Kilala rin niya ang may-ari niyon. Walang iba kundi ang kaibigang si Prieda. Gets din niya kung bakit nanay na nagger ang dating nito. Tuwing lolokohin siya ni Randall ay si Prieda ang kanyang takbuhan. And poses. Alam nito kung ilang beses na iyong ginawa ng nobyo niyang feeling gwapo. Imbes na lingunin ang kaibigan, ay inabot ni Gwyneth ang isa pang unan. Itinakip niya yon sa ulo para hindi marinig ang panenermong alam niyang baon ni Prieda sa pagpunta sa bahay nila. Sa tagal ng pagkakaibigan nila, ay kilala na ito ng lahat ng nakatira sa kanila. Kaya hindi na ito kailangang iabiso sa kanya bago patuloyin ng mga kawaksi. May lisensya na rin itong pasukin siya sa kwarto nang walang sabi-sabi. Hoy, hindi uubras sa akin yung ganyan. Hinablot ni Prieda ang unan at ibinato kung saan. Gwyneth, ano ba naman? Ang isang ganong kawalang kwentang lalaki, ipinagkakaganyan mo? Tanong din niya iyon sa sarili. Sa totoo lang. Pero ano ba ang kanyang magagawa kung ganun talaga ang kanyang reaksyon? Nag-aalala na sa'yo si Kuya Wayne at nabubwisit. Kinausap niya ako. Kausapin daw kita bago kanya maitapon sa ilog. At nakaka-relate ako sa nararamdaman niya. Masarap ka talagang itapon sa ilog. Di gawin niyo. Umakma siyang susubsob ulit sa unan. Pero pinigilan siya ni Prieda. Kaibigan kong luka-luka, umayos ka. Hindi ko matake na may kakilala kong ganyan ang asta. Pagbuhulin ko kayo ni Ardy, nakita mo. Pamilyar kay Gwyneth ang pangalang binanggit ni Prieda na madalas gawing ehemplo ng kaibigan. Kababata ni Prieda si Ardy. Manaka-naka ay nakikita ito sa mga lakad ng mga dating barkada. Katukayo raw ni Gwyneth si Ardy sa katangahan pagdating sa usapin ng puso. Tingnan mo ang isang yun. Matino at matalino. May kaya pa. Kaso, kapos din sa good judgment at hindi rin marunong matuto. Ewan ko ba kung ilang beses na silang nag-break ng girlfriend niyang si Regine? Ni hindi na nga namin magawang matuwang mga kaibigan niya kapag naghihiwalay sila. Dahil halos kasing sigurado ng pagsikat ng araw sa umaga. Magkakabalikan din naman sila. Ba't di na lang ang Ardy na yun ang guluhin mo? Balik tanong ni Gwyneth. Malamang gagawin ko rin when I get my hands on him. Pero sa ngayon, ikaw ang misyon ko. Aalis tayo. Aalis? Mag-out of town? Ayoko. Wala kang choice. Utos ng kuya mo. Binigyan pa kaya niya ako ng budget.
At dahil gusto kong maglamyerda, isasama kita sa ayaw o gusto mo. Kakalad ka rin kita kung kinakailangan. Banta ni Prieda na alam ni Gwyneth na kaya nitong panindigan. What the hell for? Anas niya. Uy, English yun ah. Here's what the hell for. You need a change of scenery para malibang ka. At malay mo, baka magkaroon ng himala at mahimasmasan ka. Wala ako sa mood mamasyal. Pwes, ilagay mo ang sarili mo sa mood. You need a break. Baka makatulong ang ibang kapaligiran para maayos ang takbo ng utak mo. Isa pa, magandang mapalayo ka muna sa lahat ng nagpapaalala sa'yo sa Randall na yon. Tatanggi ka sa isang all-expensive paid vacation? Aba, kapag ginawa mo yun, ay iisipin ko na talagang wala nang natira sa mga tornilyo mo. Nangangalaglag na lahat. May punto si Prieda. Inaamin ni Gwyneth. Isa pa, masaya naman talagang magbakasyon. Likas na gala siya. Kaya bakit ba siya nagpapatumpik-tumpik pa? Paano ang trabaho mo? Naalala niya. Tagabili ng paninda para sa shop na pag-aari ng tita nito si Prieda. Magli-leave ako. Medyo nakaka-bad trip na rin si tita eh. Puro OTY na lang ang gusto. OTY? Overtime na walang bayad. Laging TY. Kaya magbabakasyon grande ko. Kung gusto niya akong palitan, di ko. So ano, go ba tayo? Wala naman akong choice eh. Sa tono pa lang ni Prieda ay nahinuha na iyon ni Gwyneth. Isa pa, malay nga ba niya? Baka magkaroon nga ng himala at matauhan na siya. Sana, gusto rin niya ang may mapatunayan sa kanyang pamilya. Partikular na sa kuya niya, na kaya niyang magkaroon ng paninindigan. Mabutit alam mo, ganti ng kaibigan. Yayayain natin si Yoli para masaya. Isa pang kabarkada nila ang tinukoy nito. Nakakabwisit nga siguro siyang tao. Yun ang naisip ni Gwyneth nang matapos ang pag-uusisa nila ni Prieda at magpaalam na ito para ayusin ang lahat bago mag-leave. Nagkakaisa na nga ang opinyon ng sanlibutan. Ang tanga-tanga raw niya. Dapat na nga siguro niyang gawa ng paraan para maiba ang sitwasyon. Nag-ring ang telepono niya. Para siyang nakakita ng zombie ng pangalan ni Randall ang rumehistro doon. Nahuhulaan na niya ang pakay ng lalaki, pati na ang gimmick nito. Magsisimula yon sa, "It's not what you think. Let me explain." Masusundan iyon ng eksplanasyon kahit ang isang batikang Supreme Court Justice ay pwedeng mapaniwala. And then, the overwhelming display of sweetness, caring and concern would follow. Sa susunod na mga araw ay perfect boyfriend ang magiging peg ni Randall. At dahil mahal ito ni Gwyneth, sa kabila ng pagkutsa sa kanya ng katinuan, ay unti-unting maglalaho ang galit na nananahan sa kanyang kalooban. Dapat ay takasan niya ang lalaki. Baka sakaling kapag nawala ng komunikasyon dito ng kahit ilang araw lang, ay mapatatag na niya ang paninindigang hindi na ito papatulan. Magtumbling man ito o kumain ng buhay na sawa sa harap niya. Nireject ni Gwyneth ang tawag. Pagkatapos ay ini-off ang telepono para hindi na makontak ni Randall. Pinuno ni Gwyneth ng sariwang hangin ang baga. Sa probinsya ng dating yaya ni Prieda sila nagpunta. Sa tulong daw ng mga magulang ng kaibigan, ay nakapagtayo ng negosyo ang nag-alaga noon kina Prieda. Isang inn na ang pag-aari ni Nanay Pining. Simple lang ang inn, pero malinis at maganda ang serbisyo. Kaya iyon ang pinipiling tuluyan ng mga napapadpad doon. Malayo ang probinsyang pinuntahan nila. Napakalayo.
Mabuti na lang at nakasama sa kanila ang isa pa nilang kabarkada, si Yoli. Tatlo silang naghalinhinan sa pagmamaneho. Kung hindi, ay baka inilaglag ni Gwyneth sa bangin si Prieda. Dahil sa hindi nito paglinaw, nakaratig bayan na pala ng Timbuktu ang kanilang pupuntahan. Pasalamat din ang kaibigan at sulit ang pagod niya sa ganda ng tanawing pinagpapasaan ng kanyang paningin ng mga sandaling yon. Isang talon ang pinapanood ni Gwyneth ang pagbuhos. Napakalinaw ng tubig ng batis na binabagsakan yon at kaunti na lang ay magpapatangay na siya sa tuksong lumublob doon. Kung may panligo nga lang sana siyang dala. Padalos-dalos kasi ang naging pasya niyang mamasyal. Maaga siyang nagising. Mabigat ang kalooban sa realisasyon sa ikatlong pagkakataon ay wala na naman siyang nobyo. Kaya imbes na sa loob lang ng kwarto nilang magkakaibigan magpalakad-lakad, ay minabuti ni Gwyneth na lumabas. Nag-iwan na lang siya ng note para sa naghihilig pang sina Prieda at Yoli, para hindi isipin ng mga ito na tinangay na siya ng engkanto. O di kaya ay nagbigti siya sa pinakamatayog na puno. The walk she took was invigorating. Pero kulang yon para ipagtabuyan ang depresyong nakaambang bumalot sa kanyang kalooban. Depresyong hatid ng realisasyong minsan lang siyang sinubukang kontakin ni Randel. Yung tawag na nireject niya. Pagkatapos ay hindi na ito tumawag ulit. Ni nag-text ay hindi ginawa. Hindi kaya sobrang abala doon sa babaeng nakita kong kaakbay niya sa mga FB posts. Malamang. Samantalang siya na tanga, heto ngayon at may pa-emote-emote pang nalalaman. Nakakainis. Humugot ng malalim na hiniga si Gwyneth. Maraming beses. Nakatulong yon para maibsan kahit paano ang paninikip ng kanyang dibdib. Nakaraka-raka ulit ay nanikip nang mula sa kung saan ay may tumalon sa tubig. May katerno pa yung pagsigaw. Ala Tarzan. Kaya sino ba ang hindi magugulat? Pero nang lumitaw mula sa binagsakang tubig ang taong tumaloon doon, ay lalong nagulat si Gwyneth. Kung may sakit nga siguro siya sa puso, ay baka inatake na siya. Dahil ang tumambad sa kanya ay isang lalaking hubad. Relax ka lang, hindi siya hubot-hubad. Nakabrief naman pala to. Pero okay lang siya. Nakabrief nga, pero kakapiranggot naman. Daig pa yung inirarampa ng mga modelo ng isang kilalang brand ng panlalaking underwear. Anong trip mo, kuya? Sa loob-loob ni Gwyneth. Pero siya, mukhang may sarili ding trip. Ang mamboso. Dahil imbes na tumalikod at kumaripas ng takbo, ay nanatili siyang nakatingin sa lalaki. Sino ba kasi ang hindi matutuksong maging mamboboso? Taglay ng lalaki ang katawang sulit umani ng kahit ilang kuliti. Tip-tip na siksik at lilig sa namimintog na kalamnan. Abs na ewan kung ilan ang pandesal. Palikat na huling nakita ni Gwyneth sa isang kampyon sa Mr. Universe lang naman ang nakaalay sa kanyang paningin. Ano pa ba ang kanyang gagawin? E di magpista. Kasi hodang magkakuliti siya maya-maya lang. Anak ng kunehong duling. Nag-init ang mga pisngi ni Gwyneth. Kailan pa ba siya naakit sa lalaking macho? Hindi niya matandaan. Hindi naman kasi iyon ang hanap niya. Si Randel. Okay lang ang katawan. Hindi mataba, pero sigurado hindi nakakapaglaway. Pero dahil mahal niya ito, ay keeper ba niya? Hindi man pang modelo ng underwear ang karta nito. But this guy, ibang level.
Kahit si Direk Ramsey ay mai-insecure sa abs nito. At hindi na kailangang magpakalbo ng lalaki para lalong ipahalata ang kakisigan. It was simply oozing out of him. Pero hindi mo pa rin dapat pinagpipistahan. Mabuti na lang at nahimasmasan si Gwyneth. Nai-imagine na kasi niya kanina na mag-dive na sa tubig para sumali sa paliligo ng lalaki. Akmang tatalikod na sana siya at aalis nang mag-angat ng tingin ang lalaki.